Patay na nga po ng natagpuan ng mag-ama na umano'y dinukot sa Mayorga, Leyte. 3 araw na pong nakalipas. Kinilala mga biktimang sina dating Abuyog Leyte Vice Mayor James Bohol at ang anak nito na si Carlo James. Sa investigasyon, dinukot daw ng mag-ama o dinukot ang mag-ama sa kanilang warehouse ng 3 armadong lalaki nitong Sabado ng hapon. Natagpuan ang kanilang mga labi sa damuhang bahagi ng isang kalsada sa bayan ng Silago. Patuloy pa rin ang investigasyon. Samantala po naman sa ilang pang tampok na balita po naman, patay ang isang dalagita. Ito po naman ay nangyari o napigilan po ng mga otoridad ang isa sa pagtatangkap mamamaril sa isang paaralan doon sa General Mariano Alvarez sa Cavite. At ayon po sa Cavite Provincial Police Office, isang grade 10 student ang sangkot sa plano na pag-atake. Nakuha sa kanya ang isang improvised at hindi rehistradong baril na nakuha sa pamamagitan ng tip galing mismo sa mga opisyal ng paaralan. Agad naman nakipag-ugnayan ng PNP sa barangay at pamilya po ng naturang estudyante na ibinigay po naman ang pangangalaga sa Municipal Social Welfare and Development Office. Hindi na po isinapubliko po ang pagkakakilanlan ng mag-aaral habang patuloy ang ginagawang investigasyon. Samantala, patay po ang isang dalagita sa Baliwag, Bulacan matapos siyang saksakin sa leeg habang ito'y natutulog. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero hindi na umabot ng buhay. Arestado ang kanyang amain na siya umanong sumaksak sa biktima. Ayon sa mga pulis, posibleng kaso ng mistaken identity ang nangyari. Bago mangyaring pananaksak, nagtalo daw ang nooy lasing na suspect at ang ina ng biktima. Posible umanong ang ina ng biktima ang punteriya ng suspect. Nakakulong na ngayon ang suspect at nahaharap sa kasong murder. 4 ang patay habang 11 ang sugatan matapos kung araruhin naman ng wing van ang mga naglalamay lamang sa gilid po ng highway doon sa Pagbilao, Quezon. At ayon sa investigasyon, galing po sa Naga City ang truck at patungo ng Santa Rosa, Laguna ng maaksidente. Ang pahinanti po ng truck ang nagmamaneho dahil nagparelyebo daw yung driver para makapagpahinga. Pero nakatulog daw yung pahinante kaya nawala ng kontrol at inararo ang lamay. Patuloy pong iniimbestigahan ng pulisya ang insidente. Inihahanda na po ang patong-patong ng reklamo laban sa pahinante at dapat din sa driver ng naturang truck. Muling nagkaroon ng minor eruption sa Bulkang Taal. Umabot po sa 1,200 metrong taas ng abo na ibunuga ng bulkan mula po sa main crater nito. Tinangayan ng hangin papunta po sa timog kanlurang bahagi ng bulkan. Nananatili sa alert level 1 ang Bulkang Taal. Ang ibig sabihin mga kapatid, ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa permanent danger zone. Samantala po naman buwaba daw po sa critical na level ang tubig sa Angat Dam. Sa datos nga po ng Pag-asa, nasa 159.95 meters ang level ng tubig sa dam kahapon ng umaga. Ito mas mababa po sa critical low level na 160 meters. Ito na kami. Ang Angat Dam po ang siyang pangunahin pong pinagkukunan ng tubig para nga sa Metro Manila. Nauna pong tiniyak ng mga water concessionaires na meron silang mga alternatibong pagkukunan po ng tubig tulad ng Wawa Dam at Laguna de Bay. Posible po raw po na tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam sa ikalawa o ikatlong linggo ng Hulyo kung mag-uulan. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.